Kilala ang Central Luzon sa mayabong nitong kagubatan at masaganang likas yaman. Base sa datos ng Department of Environment and Natural Resources Region 3, meron itong mahigit 942,000 na hektarya ng forest land at mahigit 66,000 na hektarya dito ay mga community-based forest management or CBFM areas. Tunay na malaking gampanin ang pangangalaga sa mga lugar na ito, kaya't bukod sa local government units, komunidad at iba't iba pang stakeholders sa lugar, katuwang ng DENR Region 3 ang mga people's organizations sa pagtitiyak na napapangalagaan ang mga CBFM areas sa rehiyon. Sa lalawigan ng Nueva Ecija, nakilala bilang rice granary capital ng bansa, mayroong 182 hektarya ng CBFM area na matatagpuan sa liblib na sulok ng Sitio Tawang, Barangay Santa Monica, Bayan ng Rizal. Dito matatagpuan ang samahan ng magsasaka at manananim na tagapangalaga sa kabundukan ng Santa Monica at Sampaloc Incorporated na nagsisilbing tagapangalaga ng lugar. Gaya ng ilang bahagi ng mga kabundukan, naranasan din ng lugar na ito ang banta ng pagbabago ng panahon na siyang nagdulot ng mga forest fire. Noong 2015, umabot sa 50 hektarya ng Nara Plantation ang napinsala ng forest fire. Umabot naman sa 45 na hektarya ng taniman ng guyabano, kasoy at langka ang nasunog noong 2016. Nung nasunog naman po ito noon, nung mga halos isang dekada na rin yung nakalipas nung mga ito, hindi naman totally napasok yung buong area. Dito lang sa mga laylayan lang naman na kaya pasalamat din kami at naagapan din na sa tulong din ng mga samahan. Tulong-tulong po kami dyan para maapula yung apoy. Tawa naman ng naman namin. Naapula naman namin yung apoy. Gawa po ng kanyan, yung siyempre yung mga kalapit kong mga dito, mga nagtatrabaho rin po sa kanilang mga bukid-bukid. Kalimitan dyan po nang gagaling yung sunog. Bungsod ng pagsubok na ito, mas pinaigting ng DENR Region 3 at ng samahan ang pagpapatrolya at pagbabantay sa anumang sakuna sa lugar gamit ang makabagong teknolohiya. Nariyan ang pag-install ng mga drum ng tubig sa piling mga lugar at pagbungkal ng mga balon upang siguraduhin ang supply ng tubig sa lugar. Kabilang din dito ang pagpupundar nila ng iba't ibang kagamitan gaya ng mga power spray at sprayer na layong makatulong sa pagpuksa sa mga hindi inaasahang sunog sa lugar. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ang samahan sa mga miyembro ng komunidad ukol sa masamang epekto ng iligal na gawaing pangkalikasan tulad ng pagpuputol ng puno at pangangaso. Kinikilala natin ang pagsisikap at suporta ng samahan ng magsasaka at manananim na tagapag-alaga sa kabuntukan ng Santa Monica at Sampaloc Incorporated sa ating layuning mapanatiling mayabong ang ating mga kabundukan. Bagamat nakararanas tayo ng mga pagsubok at pagprotekta ng ating kalikasan, nagbunga ng maganda ang ating pakikipagtulungan sa kanila. Kabilang ang mga estratehiyang nagpaunlad sa samahan at nagpaigting ng ating mga programang pangkalikasan. Sa aspeto ng lipunan, napalakas ng inisyatiba ang kooperasyon at pagkakaisa sa hanay ng mga kasapi ng komunidad na nagbigay sa kanila ng kakayahan upang sama-samang kumilos tungo sa iisang layunin. Mas lalo rin nilang naunawaan at pinahalagahan
ang pangangalaga sa kapaligiran habang unti-unting nabubuo ang damdamin ng pagmamalaki, pananagutan at pagmamay-ari sa likas yamang kanilang kinabibilangan. Sa aspeto ng ekonomiya, ang kompensasyong ibinibigay ng DENR sa pamamagitan ng CBFM CARP program ay nagsilbing mahalagang pinagkukunan ng kita na nakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng kani-kanilang mga pamilya. Bukod dito, ang mga kasanayang natutunan mula sa mga gawaing may kinalaman sa pagpapanumbalik ng kagubatan ay nagbukas ng mga oportunidad para sa pangmatagalang kabuhayan tulad ng agroforestry. Sa aspeto ng pangkalikasan, nakatulong ang mga reforestation efforts sa unti-unting pagpapanumbalik ng mga ecosystems ng kagubatan na mahalaga sa konserbasyon ng biodiversity, pag-imbak ng karbon at proteksyon sa mga watershed. Ang mga benepisyong ito ay nakakatulong sa pagharap sa pagbabago ng klima at pagpapalakas ng katatagan ng lokal na kapaligiran. Sa kasalukuyan, tinatayang may humigit kumulang 15 hektarya ng gemelina, 2 hektarya ng mangga at malaking bahagi ng lupain ay tinamnan ng mahogany, alibambang, kape, saging at iba pang puno ng prutas gaya ng langka, guyabano at kakao na siyang naaani ng organisasyon at naibebenta upang maging karagdagang kita. Dati nung ang mga individual na ito, itong tinatawag natin mga upland stakeholders natin, kanya-kanya sila sa pangalaga at pagmamanage ng ating kabundukan. Ngunit nung na-organize na natin sila bilang isang people's organization, ay napagyaman nila yung kanilang area na na-award sa kanila. At kung saan nung nagkaroon sila ng people's organization capacity building, mas lalong naging aktibo sila sa pangangalaga ng ating kabundukan. Sapagkat sila po, dahil nagkakaisa na sila sa ngayon, ay naging katuwang na ng ating DENR ang mga area na ito na kung saan ay unti-unti nang nagkaroon ng restoration. At dati, yung mga area na ito ay masasabi natin na barren, but after 20 years, mayabong na yung lugar. At marami ng mga tanim na makikita, malalaki na yung mga puno na itinanim nila, at ganun din yung mga fruit-bearing trees. So marami na silang na-harvest sa ngayon. So sila ay natutuwa sapagkat ang ating gobyerno ay binigyan sila ng pagkakataon na mai-award yung mga lupa na ito at mapagyaman nila at ito yung maging foundation nila para mabago ang kanilang pamumuhay. At nakatulong ito sa pagpapabago ng kanilang katayuan o ekonomiya ng kanilang pamumuhay sapagkat yung kanilang mga anak ay napapag-aral na nila dahil doon sa mga livelihood opportunities na binibigay natin sa kanila. At ganun din sa pakikisalamuha sa iba't ibang mga organisasyon, sila po ay nangunguna na ipinamamahagi yung kanilang mga kaalaman patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sa bawat punong itinatanim, sa bawat hakbang ng pangangalaga, at sa bawat pagkilos ng pagkakaisa, nabubuhay ang pag-asang maipapamana pa natin sa susunod na henerasyon ang isang mas luntiang Central Luzon. Sa tulong ng DENR Region 3, mga people's organizations at buong komunidad, patuloy nating pinangangalagaan ang ating kalikasan sapagkat ito ang ating tahanan, ang ating yaman, at ang ating kinabukasan. Sama-sama nating itaguyod ang mas matatag, mas malusog, at mas luntiang kabundukan ng ating rehiyon.